Merong hindi Ay. magandang balita na, well, kagabi pa 'to lumabas ano, ito ko sa mga kababayan natin sa Hong Kong and Macau Oo. na we're trying to get Secretary Hans Kakdak to give us an update ano, pero mabuti po ay mabigyan din namin kayo ng at least kung ano yung alam natin tungkol diyan ano. Dahil matapos nga yung maaresto ang nasa 69 na Chinese nationals sa ginawang joint operation ng Philippine Anti-Organized Crime Commission sa Misamis noon pong Mayo. Yan ano, ay nagbantaraw ang China na arestuin ng mga Pinoy workers sa China pag hindi pinakawalan ang mga nahuling Chinese. Okay, so parang kinoconnect doon yung mga Oo. nangyari na huli doon sa o pag-aaresto po kamakailan ng nasa around 100 po ng mga kababayan natin sa China dahil sa umano'y illegal nilang pagtatrabaho at paninirahan doon sa China. Well, agad po nagbigay ng reaksyon si Secretary Gibo Isidoro, no? Anong sinabi, Chiki? Ayan siya sa iyong harap. The action against 100 Filipinos is plain and simple extortion and blackmail. We strongly condemn both the attempt by China to interfere in our law enforcement processes and the blatant blackmail against Filipinos. Extortion and blackmail daw. No. Sabi ni Sec Ang Gibo. panonood dyan ni Oo. Secretary Gibo. Ano po? So again, we're trying to reach out po kay Secretary Hans, ano, pero wala pa po siyang sagot. Gusto natin malaman kung anong lagay ng mga kababayan natin. Kung totoo ba Oo. na talagang may inaresto na nasa 100 Filipinos bilang ganti. Yes. Di ba? Paghihiganti doon. Okay, so meron ding sinabi, Chiki, ang Department of Foreign Affairs. Oo. The DFA takes note of a statement issued by the Chinese Foreign Ministry of Foreign Affairs concerning the arrest of over 100 Filipino nationals in China. The department is in close coordination with our embassy in Beijing and our consulates general to verify the circumstances of the arrests, ascertain the exact number and status of those apprehended, ensure that due process is observed, and extend consular assistance as needed. So coordination, nagko-coordinate sila sa ngayon, mga kapatid, para alamin yung sitwasyon doon at para mabigyan po ng assistance Nako. yung ating mga kababayan. Pero alam mo, speaking of China, natanong din yan kanina doon sa FOCAP forum with the president. Ano sabi Kasi niya? syempre hindi matatanggal yung usapin tungkol sa West Philippine Sea. So kinlarify lang ni Pangulong Marcos na walang special arrangement between the Philippines and China. Kasi di ba yan yung mga issue na mukhang may special arrangement. So dinedenay niya, very hesitant daw siya na tawaging arrangement yon dahil ang ginagawa daw ngayon, kapag kailangang pumalaot ng ating barko, ng ating vessel sa West Philippine Sea, kasi syempre meron tayong resupply mission. Kawawa yung mga nasa BRP Sierra Madre, di ba? So nagbibigay daw sila nung notice to maritime movements o yung notice to mariners. Parang ano lang, parang pagbibigay alam na papalaot na bahagi naman daw ng standard procedure. So kumbaga lahat ng pumapalaot, dapat alam na papalaot tayo. Not necessarily to China. So it's not a special arrangement daw. Yeah. Yun naman yung sinasabi niya. Pero syempre, natanong din kanina, ano ba yung ibig mong sabihin dun sa pag-reset ng relationship ng Pilipinas at ng China. Kasi sinabi niya yun, di ba, yung after nung pagtaas na naman ng tension nung nakaraan. Tapos kinausap niya yung ambassador ng China. Tapos sabi niya kailangan ng reset doon sa relationship. Ang ibig lang naman daw sabihin nun, teka lang, i-de-escalate naman natin yung tension. Huwag naman tayong gawa ng mga aksyon na lalo lang magpapatindi nung gulo dyan sa West Philippine Sea. Yun lang naman daw yung ipinupunto niya doon pagdating sa reset. Oo, diplomacy naman talaga lagi ang pinupush ni PBBM, di ba, pagdating dyan sa issue na yan sa West Philippine Sea.